Bigla tayong napunta sa nakaraan ni Oscar noong bata pa lamang siya. Dito siya naglilibang sa pandayan habang tinutulungan ang kanyang guro na si Rasan at ito ang panday. Habang abala ito sa pagpukpok ng bakal ay hiningi ni Oscar ang pagkakataon na subukan at dahil dito ay napagod siya agad sa bigat ng trabaho ng paggamit ng martilyo. Sinabi niya na kamangha-mangha si Rasan dahil kalahating araw na itong nagtatrabaho sa pandayan ngunit hindi man lang ito napapagod. Ipinaliwanag ni Rasan na ang paggawa ng mga dekalidad na bagay ay nangangailangan ng pagsisikap at tiyaga at ikinatuwa iyon ni Oscar. Pagkalipas ng ilang sandali ay bumalik si Oscar kasama ang kanyang ama na si Ezna, at binanggit nito na ang kanyang ina ay naghahanda na ng hapunan kaya nais nitong tulungan siya at pagbalik sa bahay, masigla niyang binati ang kanyang ina at pagkatapos ay nagsisindi ng apoy gamit ang mahika sa pamamagitan ng salitang Ard. Isang araw ay ipinakita ni Rasan sa kanila ni Ezna ang mga espada na sa wakas ay natapos na niya at tinanong ni Ezna kung nakatulong ba ang kanyang anak, at sumagot si Rasan na mas naging mahusay ang proseso dahil si Oscar ang kumokontrol sa init. Pagkatapos noon ay sinabi niya na nais niyang ibigay kay Oscar ang isang maliit na espada, bagay na ikinagulat nilang mag-ama at tinanong pa ni Ezna kung sigurado ba siya sa desisyong iyon. Ipinaliwanag ni Rasan na 6 na taong gulang na si Oscar at malapit na itong magpito. Dahil nag-e-ensayo na siya sa loob ng ilang panahon at naniniwala siyang magagamit ito ni Oscar, at mas magaang din ito kaysa sa karaniwang espada ng isang adult at na-excite si Oscar nang matanggap niya ito dahil iyon ang unang pagkakataon na nagkaroon siya ng sariling espada, at agad siyang nagpasalamat sa kanyang guro. Isang araw ang mga tao sa nayon ay nagsagawa ng pangangaso ng hayop at matapos nito ay pinuri nila si Oscar dahil mahusay niyang nagampanan ang gawain, lalo na't iyon ang unang beses na nakahuli siya ng sariling hayop at iginiit ni Oscar na mas gusto sana niyang lumaban gamit ang espada. Kaso ipinaliwanag ng kanyang ama na hindi pa oras para gawin niya iyon at pagkatapos ay inanyayahan ang lahat na bumalik. Sa gabing iyon isa sa mga bantay ang nagulat kay Ezna tungkol sa panganib ng mga tulisan, bagay na ikinabahala nito dahil 6 na taon na mula noong huling beses na nangyari iyon at ipinaliwanag ng bantay na may isang tagasiyasat na nakakita sa kanila at pinaniniwalaang naghahanda sila ng pag-atake, na maaaring maganap sa mga susunod na araw. Ang problema ay napakarami nila na higit sa 50 at inamin ni Ezna na tunay ngang napakarami ng kaaway at wala silang oras para tumakas, at kahit makalayo man sila wala silang mapupuntahan dahil dito ay naunawaan niyang wala silang ibang magagawa kundi lumaban. Dumating ang gabi ng pag-atake at naghanda ang lahat ng kalalakihan sa likod ng mga pader at ang mga pinuno ng mga tulisan, sina Bokni at Poch ay nanatiling malayo habang inoobserbahan ang sitwasyon. Isa sa kanilang mga kasamahan ang lumapit sa pader upang silipin sa mga siwang kaso tinamaan ito ng palaso sa likod mula sa itaas. Ilang sandali lang ay inatake ng mga tao sa nayon ang mga tulisan mula sa malayo at nagutos ang mga pinuno ng kaaway na sakupin ang harapan at humakbang. Nang magsimula ang labanan ay inutusan ni Ezna si Oscar na magtago sa bahay, habang siya naman ay makikipagtagpo kay Rasan upang harangin ang mga tulisan. Kahit na mapanganib iyon ay sinabi niyang huwag mag-alala si Oscar dahil dala niya ang isa sa mga espada. Huli niyang bilin ay bantayan ni Oscar ang kanyang inaanuman ang mangyari at sa mga oras na iyon, mabilis na tumakbo si Boscona patungo sa pader at nagawang akyatin iyon sa isang mabilis na talon, sabay patay sa isa sa mga mamamana sa isang iglap. Pagkatapos niyang makalusot sa mga nagbabantay sa pasukan ay binuksan niya ito upang papasukin ang kanyang mga kasamahan, kaya't nagsimula na ang pinsala sa loob mismo ng nayon at ang bantay na nagpoprotekta sa bahay kung saan naroon si Oscar at ang mga babae ay napatay ng madali, at nang mabuksan ang pinto ay si Boscona ang pumasok na may ngiting napupuno ng kumpiyansa. Itinutok ng ina ni Oscar ang kanyang sibat sa kanyang ngunit bago pa siya makasugod, hinawakan ni Boscona ang dulo nito gamit ang kanyang kamay at saka siya marahas na inatake gamit ang espada at bumagsak ito sa sahig. At sa nakita ay napasigaw si Oscar sa sakit at naglabas ng apoy patungo kay Boscona. Dahil mahina ang apoy ay mabilis itong pinawi ni Boscona gamit ang isang hiwa ng kanyang sandata, subalit ay hindi nasasayang ang oras ni Oscar at tumakbo siya palapit upang subukang itarak ang kanyang espada. Tinamaan siya ni Boscona ng isang malakas na sipa upang patigilan siya at binanggit na kahit maganda ang espada ay masyado pa siyang maliit para dito. Sa oras na tatapusin na sana niya ang buhay ni Oscar ay dumating si Ezna upang ilayo siya pero nang ibinabaling niya ang kanyang tingin kay Oscar, napansin din niyang ang kanyang asawa ay nakahandusay sa sahig na duguan at dahil dito,
binalot siya ng matinding galit kaya't walang tigil niyang inatake si Bascona. Ngunit dahil mas bihasa sa espada si Bascona ay naiwasan niya ang mga atake at nahatak palabas si Ezna. Pagkalabas pa lamang nila ng pintuan ay agad na tumama ang ilang palaso sa katawan ni Ezna bago pa tuluyang tinapos ng espada ni Bascona. Matapos kitlin ang kanyang buhay ay sinamantala ni Bascona ang pagkakataon upang kunin ang espada ni Ezna. Noon ay sinabihan ni Poch si Bascona na kailangan na nilang umalis dahil naaamoy na ng mga halimaw na malalobo ang dugo at nagsisimula na silang magtipon sa paligid ng nayon. Dahil wala nang ibang magagawa ay mabilis na tumakas ang mga tulisan at sa loob lamang ng ilang minuto, marahas na umatake ang mga halimaw sa mga tao ng nayon at doon dumating si Razan sa bahay upang hanapin si Oscar, at nakita niyang parehong wala ng buhay ang mga magulang nito sa sahig. Mabilis siyang lumapit kay Oscar upang ipaalam na paparating na ang isang kawan ng mga lobo at kailangan nilang umalis kaagad. Iginiit ni Oscar na patay na ang kanyang ama at ina kaya wala na siyang dahilan o kagustuhan pang mabuhay. Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng bigat sa damdamin ni Razan. Subalit nanatili siyang matatag at sinabi kay Oscar na kailangan niyang mabuhay, dahil iyon ang kagustuhan ng kanyang mga magulang at nang maibalik niya ito sa katinoan, dahan-dahan na sumisilip si Razan sa pinto at nakita niyang napakaraming lobo ang naghihintay sa kanila. Dahil dito ay inutusan niya si Oscar na tumakbo patungo sa ilog, dahil hindi gusto ng mga lobo ang tubig at sa oras na ibinigay niya ang senyales ay hinarap ni Razan ang mga lobo upang ilihis ang kanilang atensyon, habang si Oscar naman ay buong bilis na tumakbo papunta sa ilog. Ngunit bago siya makarating ay biglang lumitaw ang ilang lobo at ikinagulat siya, dahilan para siya ay mahulog sa tubig at itinangay ng agos at nang magising si Oscar, ipinaliwanag ng isang matandang lalaki na isa sa mga taga-nayon ang nakakita sa kanya sa gilid ng ilog. Pagkatapos ay ipinakilala nito ang sarili bilang Lok Rodgo at doon ay ipinakilala rin ni Oscar ang kanyang pangalan, at nang maalala niya ang mga nangyari ay hindi na niya napigilan ang pagtulo ng mga luha at makalipas ang ilang sandali, ikinwento ni Lok ang tungkol sa alamat ng mga may pulang buhok na isang kumikislap na buhok katulad ng kay Oscar. Ang katangiang iyon ay tanda na mataas ang pagtingin sa kanila ng Diyos ng Apoy, at sinasabing ang mga ipinanganak na may ganoong buhok ay may basbas niya at nang makita ang buhok ni Oscar, bumalik sa kanyang alaala ang alamat kaya't naniwala siya na ang kanilang pagkikita ay maaaring nakatakda ng tadhana. Ipinahayag ni Oscar na wala na siyang mapupuntahan ngunit bago pa man siya matapos magsalita, ipinaalam agad ni Luke na kung manirahan siya sa kanyang mansyon ay makakatanggap siya ng magandang edukasyon, at sisimulan niya ang kanyang pag-aaral kapag siya'y tuluyang gumaling. Nang marinig iyon ay buong determinasyon itong tinanggap ni Oscar at saka humiling na nais din niyang matutong humawak ng espada, dahil may pagnanais siyang maging mas malakas at tinanggap ni Luke ang kahilingan ni Oscar nang walang problema, kaso sa hinaharap ay nasaksihan ni Oscar kung paanong nilamon ng apoy ang mansyon. Dahil nag-aalala para kay Luke ay hindi siya nag-atubiling pumasok upang hanapin ito, ngunit ang una niyang nadatnan ay ang katawan nito na nakahandusay sa sahig, pinagtataga at wala ng buhay at habang nakatayo sa harapan niya ang isang tulisan. Hindi na nagsayang ng oras si Oscar at agad siyang nagalit at sinugod ang tulisan gamit ang kanyang espada, nagawa niyang sugatan ng kaunti ang mukha nito dahil tinangka nitong umiwas at dahil sa pinsalang iyon, bigla siyang hinawakan ng tulisan sa mukha at marahas na iniangat dahilan para mabitawan niya ang kanyang espada. Ngunit biglang tumatagos mula sa likod ng tulisan ang isang espada at isang pamilyar na tinig ang nagsabi kay Oscar na maganda ang espada, ngunit siya'y masyado pang maliit para dito at pagtingin niya ay agad na nakilala ni Oscar ang isa pang tulisan na si Bascona, ang parehong halimaw na pumatay sa kanyang mga magulang. Pagkaraan ay dumating si Poch at sinabi na paparating na ang mga kabalyero kaya't kailangan na nilang umalis agad at ayaw man ni Bascona. Napilitan siyang sumama at naiwan si Oscar na nakahandusay sa sahig sa gitna ng mga abo, dumating ang mga kabalyero na nakitang huli na sila. Naubos na ang kanyang lakas kaya't naglakad si Oscar sa kagubatan ng walang tiyak na patutunguhan, paulit-ulit na binibigkas ang mga pangalan ng mga tulisan na kumitil sa lahat ng kanyang mahal. Pagbalik sa kasalukuyan ay nakikipagtagpo si Abel sa isang maharlikang may-ari ng mansyon kung saan ginaganap ang pagdiriwang. Pinuri niya ang engranding anyo ng lugar at ipinakita ng maharlika na mayroon silang mga artipaktong nagpipigil ng tunog upang walang marinig mula sa labas, bagay na nagagamit sa mga pulong gaya nito. Tinanong siya ni Sigma kung ano ang nais niyang pag-usapan dahil ang alam nito ay isinara na ang lahat ni Hug,
kinumpirma ng Maharlika na ganoon nga at sinabi niyang nag-usap sila tungkol sa pagsasagawa ng kurso para sa mga baguhang manlalakbay na isinasagawa sa Loon, at nais din niya itong ipatupad sa Whitnash. Inamin ni Abel na kapakipakinabang ang kursong iyon dahil nadaragdagan nito ang tsansang mabuhay ng mga baguhan sa loob ng piitan. Sumang-ayon ang Maharlika matapos marinig ang kanyang paliwanag at sinabi na nakausap na niya si Hug tungkol sa pagbabahagi ng materyales mula sa Loon at pati na rin sa pagpili ng magiging instructor. Tinanong pa ni Abel kung mayroon pang ibang dahilan ng kanilang pagpupulong ngayong gabi. Sumagot ang Maharlika na nais niyang magbigay ng karagdagang mungkahi na kung maaari, gusto niyang ang mga nagnanais maging instructor sa Whitnash ay sumailalim muna sa kurso ng Loon. Pagkarinig nito ay tinanong siya ni Abel kung bakit at ipinaliwanag ng Maharlika na magiging kapakipakinabang para sa kanila na makita ng personal kung paano itinuturo ang nasabing kurso. Dagdag pa niya na napakahalaga ng kursong iyon at naniniwala siyang dapat itong ipatupad ng lahat ng mga guild at hindi lamang sa Whitnash. Dahil dito ay nagpasalamat siya sa kanilang tulong dahil nakikita niya ito bilang unang hakbang patungo sa mas malawak na pagpapalawak ng kurso. Samantala ay makikita si Oscar na kalmado sa isang bahagi ng pamilihan at tinanong siya ng kanyang mga tauhan kung sigurado ba siyang hindi kakain, at sumagot siya na kakain na lamang siya kapag nakabalik na ang kanyang kamahalan. Dagdag pa niya na sa oras ng kagipitan ay mas mabuti ng walang laman na tiyan, ipinapaalala ng kanyang mga tauhan na ang hardin kung saan ginaganap ang pagdiriwang ay pinuprotektahan ng isang hangin na nagsisilbing shield, kaya't hindi nila inaasahang may mangyayaring masama. Umaasa si Oscar na ganoon nga ngunit dahil sa kanyang kilos ay tinanong siya ng isa sa kanyang mga bantay kung hindi ba siya masyadong protektibo, dahilan para magpakita siya ng hindi magandang ekspresyon. Samantala sa labanan ay pinoprotektahan ni Fiona ang sarili mula sa apoy hanggat kaya niya, nang masanay siya ng kaunti sa atake at agad niyang tiningnan ang paligid upang hanapin ang kanyang kapatid at nakita niya itong sugatan. Agad siyang lumapit at nagtayo ng pananggalang na kalasag para sa kanilang dalawa, at mabilis na ginamit ang mahika ng pagpapagaling sa kanya at nagpasalamat si Conrad sa ginawa niya, ngunit sinabi rin niya na sapat na iyon at nais niyang ipunan pa ni Fiona ang kanyang mana para sa nalalabing laban. Napansin ni Fiona na inaatake na ang mga daanan ng pagtakas ngunit nakita niya ang isang kiosko sa kabilang bahagi ng mansyon na maaaring magsilbing kanlungan. Nang sabihin niya ito kay Conrad at ipinaliwanag nito na kaya niyang makarating doon ng mag-isa. Nang makahanap na sila ng mas ligtas na lugar ay ipinaliwanag ni Conrad na sa kabila ng kaguluhan ay wala ni isa mang lumabas mula sa mansyon, kaya't posible na napalibutan na ang lugar at pagkatapos ay tinanong niya ang kanyang kapatid tungkol sa mga kabalyero at kung maaari niya silang makontak. Sumagot si Fiona na maaari ngunit kapag ginawa niya iyon ay malantad din sa kaaway ang kanilang kinaroroonan. Gayunman ay iginiit ni Conrad na gawin niya iyon dahil kung hindi ay tuluyan silang mawawala. Sinunod ni Fiona ang kanyang hiling at nagbitaw siya ng isang bola na apoy patungo sa langit, na sumabog at naglabas ng napakaliwanag na liwanag at agad na nakita ni Oscar at ng iba pa ang hugis ng 5 pulang bola sa kalangitan at alam nilang ito ay senyales ng emerhensya mula kay Fiona, kaya't mabilis silang kumilos patungo roon. Nakita rin ito ni Rio ngunit inakala niyang ito ay mga simpleng paputok lamang, samantala ay nagtitiwala si Sheena na darating ang kanyang guro na si Oscar para iligtas siya, kaso biglang natunton ng mga umaatake ang kanyang kinaroroonan at agad nilang ipinaalam sa iba upang makapaghanda at sabay-sabay siyang atakihin. Naisip ni Conrad na sila nga ang pangunahing target kaya't binanggit niya sa kanyang kapatid na huwag silang kakaawaan. Sa puntong iyon ay dumating sina Oscar at ang mga kabalyero sa pasukan ng mansyon at mabilis na pinatay ang mga umaatake, ngunit dahil nasa hardin ang tunay na labanan ay hindi na sila nagsayang ng oras at agad na nagtuloy. Samantala ay hinarap ng magkapatid ang mga nakahod na kalaban at si Conrad ang unang kumilos gamit ang stop javelin, na nagbigay daan upang makalikha siya ng mga hagdang batong tumama mula sa lupa pataas sa kanilang mga kalaban. Samantala ay nagbibitaw si Fiona ng mga sinag ng liwanag patungo sa mga kalaban, kahit hindi tumama ang mga ito sa unang paglipad ay bumalik ang mga sinag at nagawang mapatay ang mga kalaban gamit ang kanilang sariling espada, bigla nilang narinig na may isang tao na bumibigkas ng isang mahabang chant. Nakilala agad ni Conrad ang mahikang iyon at labis itong ikinabahala, kaya't sinabi niya kay Fiona na protektahan siya mula sa harapan, ngunit agad niya itong binago at iniutos na gamitin niya ang saradong santuwaryo upang maging ganap ang kanilang depensa.
Ilang sandali lamang ay natapos ng kalaban ang kanyang chant at pinakawalan ang mahika na tinatawag na bullet rain, na nagbuga ng napakaraming mga mahiwagang bala patungo sa kanila at agad na inactivate ni Fiona ang saradong santuwaryo, lumilikha ng isang shield na bumabalot sa kanilang dalawa. Dahil dito ay napigilan ang lahat ng bala ngunit ang pinsala ay kumalat sa paligid sa mapaminsala na paraan, nang matapos ang atake ay inalis ni Fiona ang shield ngunit halatang pagod siya dahil sa malaking mana na nagamit. Wala pang oras para huminga na muli nilang narinig ang isa pang mahika na chant, at hindi na matukoy ni Conrad kung saan manggagaling ang atake at dumating naman sina Oscar at ang mga kabalyero sa hardin, at nakita nilang winasak at nasunog na ang lahat. Sa pagkakita nito ay halos masabi na ni Mari na baka si Fiona ay nadamay at namatay, ngunit agad siyang sinaway ni Oscar dahil hindi siya naniniwalang mamamatay si Fiona sa ganitong paraan, bagkus posible lamang nasugatan siya. Samantala ay patuloy ang pagbibigkas ng kalaban ng mahika, at sa pagdinig ni Conrad ng mga salitang may kinalaman sa lupa at pagsabog ay naisip niyang ito ay isang mahika ng lupa o marahil isang uri ng paputok na may kasamang apoy. Narinig ito ni Fiona at dahil sa mga salitang iyon ay naisip niya kung anong mahika ang gagamitin ng kalaban. Dahil sa likas na reaksyon ay agad niyang ibinaling ang kanyang tingin sa lupa kung saan naruroon ang kanyang kapatid, at nang makita ang kakaibang marka ay mabilis siyang tumakbo papalapit upang itulak siya at dahil dito, sumabog ng marahas ang mahika sa mismong lugar na iyon na lumilikha ng napakalakas na apoy na umakyat patungo sa kalangitan. Mula sa malayo ay nakita ito ni Oscar at nasisilayan niyang bumagsak ang katawan ni Fiona mula sa taas patungo sa kanyang direksyon, bagay na muling nagbalik sa kanya ng mga masasakit na alaala kung saan palagi niyang nawawala ang isang mahal sa buhay. Habang nasa himpapawid pa si Fiona ay nasisilayan niya si Oscar at sa mahina niyang tinig ay nakiusap siya na alagaan nito ang kanyang kapatid, agad na tumakbo si Oscar patungo sa direksyon niya at bumagsak si Fiona eksakto sa gilid ng dalampasigan kung saan naglalakad-lakad sina Nils at ang mga kasamahan niya. Napatigil silang tatlo dahil sa pagsabog ng mahika at si Nils mismo ang nakakita sa tao na nahulog mula sa kalangitan, kaya't nasalo niya ito sa oras at nang makilala nilang siya ay ang prinsesa. Tiniyak ni Nils sa lahat na nawalan lamang ito ng malay ngunit buhay pa. Bigla namang lumapit ang ilang kalalakihan na may dalang mga itak kaya't hinarap nila ito kaagad at nagtagumpay dahil na rin sa bagong pana na ginamit nila bilang suporta. Matapos mapabagsak ang mga kalaban ay ipinagpalagay nilang ang prinsesa ang pakay ng mga ito, kaya't nagpasya silang ilayo siya para sa kaligtasan. Ilang saglit lang ay dumating si Oscar sa kinaroroonan nila at nang makita niyang si Fiona ay walang malay at nasa bisig ni Nils, agad siyang nagalit at mariing sinabi na alisin nila ang kanilang mga kamay sa kanya.